Shiyu, kaya mo yan. Huwag na itong maulit. Ginawa ko na ang lahat. Sayang si Fusion. Hindi pa rin ako minahal. Sa huli, mamamatay na ba ako? Dosgyu, bakit hindi ko maintindihan to? Ano nang ibig sabihin ng 3 taon na lang ang buhay ko? May nakita kaming cancer cells sa utak mo. Kung hindi makontrol, lubusang kakalat ito pagkatapos ng 3 taon. Pero sigurado ako, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. At mabilis ang pag-unlad ng medisina ngayon. Kaya natin, 2. 3 taon. Shiyu, bakit ka umiiyak? Maliit na bagay lang yan. Lahat naman tayo mamamatay. Pagsuyo at pagliligtas na sistema. Malamang malubha na ang sakit ko, nagkakahalo-halo na ang isip ko. Magandang araw po, binabati kayo ng pagsuyo at pagliligtas na sistema. Napili po kayo ng aming sistema. Dahil 3 taon na lang ang natitirang buhay ninyo, kung matatapos ninyo ang aming mga misyon, na maabot ang 100% na pagtingin ng pinili. Gagaling kayo, tatanggapin nyo ba? Ano nang tatanggapin? Natanggap na ang inyong pagpayag, naghahanap na ng taong susuyuin. Hala, hindi pa ako. Napili na ang taong susuyuin. Ipinadala na ang impormasyon ni Fu Jingshen. Pakitingnan, huwag pong sabihin kanino man. Sana po ay magtagumpay kayo. Ano ng pagsuyo? Guni-guni nga. Presidente ng Few Corporation. Hindi nga. Totoo pala. Kahit maliit, pag-asa pa rin. Unang hakbang, magkita ng hindi sinasadya. Makilala si Fu Jingshen. Sino? Yang magandang? Yan? Bakit na yon ka ulang nakita? Parang familiar, parang pintor. Baka naman naghahanap ng sugar daddy. Dapat darating si Fu Jingshen ngayong gabi. Bakit wala pa? Sayang ang paghahanda. Ang mahal ng paupahang na damit na to. Halos kasing presyo na ng upa sa bahay. Fu Jingshen. Siya. Mas gwapo pa pala kaysa sa litrato.
Jingshen. Nahanap din kita. Kilala mo ako. Hindi, pero sa'yo. Love at first sight. Sabi ko na manghuhuli lang na lalaki ito. Mukhang inosente. Pero sa totoo lang, marami na sigurong naloko, tu. Bakit pa si Boss Fu ang pinili niya? May lakas ng loob. Alam naman ng lahat na ayaw ni Boss Fu sa mga babaeng social climber. Malas niya. Fu Jingshen, bakit tahimik ka? Ano sa tingin mo sakin? Kuya Yingshen. Pumunta ka dito, di man lang ako hinanap. Galit ako. May inasikaso lang ako kanina. Zino, tong atena, tu? Ang ganda ng suot. Bakit ngayon ko lang siya nakita? Kuya Yingshen, kilala Montag? Hindi at di ko kailangang kilalanin. Miss, sa totoo lang, wala kang kwenta. Wala rin akong interes sa'yo. Talagang 0% pa rin. Hay! Ang hirap talaga. Si Fu Jingshen pala, hindi naman. Isang manyakis. Minaliit ko siya. Hoy, beauty, huwag kang magmadaling umalis. Kung di ka gusto ni Boss Fu, ako na lang ang mag-adjust, tatanggapin na kita. Bitawan mo ako. Ang taba-taba mo, huwag kang gagaya sa ibang manliligaw. Bitawan mo ako. Gusto mong maging inosente, pero malandi ka naman. Akala Montag ba goddess ka? Kuya Yingshen, okay ka lang? Sa teritoryo ko, ginagalaw mo ang tao ko. Ilang buhay meron ka? Ano nang hinihintay mo? Gusto mo ba talagang sumama sa kanya? Akala ko seryoso siya, nagpapanggap lang pala. Kaya di naman pala mahirap ang plano ko. Anong pinagpapanggap mo? Puro kasinungalingan. Marami na akong nakilalang babaeng tulad mo. Pero kumpara sa iba, ang babaw ng teknike mo. Ano man ang balak mo, di kita gustong makita ulit. Ikaw. Wala akong pakialam kung ayaw mo akong makita. Ikaw, Fu Jingshen. Hahabulin talaga kita, ako si Shiyu. Bahala ka. Sasabihin ka sa iyo, Kuya Yingshen. Ako lang ang dapat. Sino ka po? Ako si Kuya Jingshen, magkasama kaming lumaki. Magkasintahan, magkatapat ang estado. Hindi tulad mo, isang taong walang kwenta. Kung magkasama kayong lumaki. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Mukhang hindi ka naman niya gusto. Ano ba ay alam, Emo? Baka hindi mo alam. Sabi ka ni Kuya Yingshen. May larawan ako, magkakasama rin kami balang araw. Ah, may gusto ka na pala. Eh di ako na ang third party. Hindi ah. Wala akong narinig na may girlfriend si Fu Jingshen. Ay, first love lang yun, hindi counted. Kamusta host? 0% PA lang ang affection level NG target. 0% pa lang ang cancer cure progress. Ipagpatuloy mo. Anong iniisip mo, Shiyu? Love lang ang laro niya. Ikaw, buhay mo ang nakasalalay. Hindi ako naniniwala, sa loob ng 3 taon, hindi ko mahuhuli ang lalaking ito. Ate, pahintulutan mo akong pumasok. Kilala ko talaga ang boss niyo na si Fu. Pasensya na miss, hindi ka makakapasok ng walang appointment. Ito ang patakaran. Pakiusap na po. Fu Jingshen, kumain ka na ba ng tanghalian? Tingnan mo, naghanda ako ng lunch para sa iyo. Hindi mo inaalagaan ang kamay mong pang-drawing. Talagang napakasyalo mo, yung kamay mo. Kuya Jingshen, hindi ba sabay tayong kakain? Bakit hindi ka PA umalis? Hala, si Monsieur, ikaf na naman? Ah, may appointment ka na pala. Sa susunod na lang ako babalik. Para sa akin ba siya nasaktan sa pagluluto? Hindi mo na kailangang bumalik, hindi ako sanay sa lutong iba. Oo nga, Monsieur, Kuya Yingshen. Siyempre, mataas ang estado. Hindi pwedeng kainin ang hindi kilala. Hindi pwedeng kainin.
Sino ba siya para mag-inarte? Ayaw pa ng luto ko. Hintayin niya, pag nahuli ko siya, ipapakain ko sa aso. Hindi ko siya lulutuan. Kuya Yingshen, itong si Monsieur. Talagang iba ang mukha sa likod. Pero maintindihan ko rin. Zenobia ang ayaf maging Mrs. Fu? Tara na. Akala mo susuko ako dahil dito. Walang ganun. Pangalawang hakbang. Paalalahanan siya tungkol sa akin. Wala nang pag-asa sa paghawak sa tiyan ng lalaki. Kaya, patuloy na magpakita sa harap niya. Sinabihan ako ng system na mahilig siyang uminom sa Kaya ang susunod, ginawa ko ito ng buong umaga. Kuya Shen, balita ko nahuli ka na naman ng babae. Ngayon pa nga isang napakagandang dilag. Hindi ka anakit? Alaala ko isang pintor, di ba? Yung nagkaroon ng personal na exhibit. Sa tingin mo, maaakit ba ako sa isang babaeng kusang nagpakita? Naakit ka ba? Host, ang kasalukuyang approval rate ng target ay minus 50%. Kapag bumaba pa, may parusa. Pakibilisan ang pag-akit. Fu Jingshen, ang swerte naman. Nagkita na naman tayo. Kuya Shen, hinabol ka na dito. Bakit hindi mo na lang tanggapin? Ano ba yang suot Montag? Hahaha. Ang posisyon bilang Enra Fujingshen ay talagang minamadali mo. Halika rito. Gusto mo ako? Gusto mong makasama ko? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Inumin mo itong bote ng alak at magiging akin ka na. Shiyu. Titignan ko kung hanggang saan ka aabot. Hindi ako nagpipilit sa iba. Kung ganun, ingat sa pag-uwi. Shiyu, minamaliit ko pala ang kakayahan mo. Ginawa mo ang lahat para lang sa posisyon bilang NRFU. Nawalan ka na ng dignidad. Sige, bibigyan kita. Gusto mo lang maging babae ko, di ba? Mula ngayon, siya na ang akin, si Fu Jingshen. Pero bilang kabit lang. Ano? Hindi ba ito ang gusto mo? Shiyu, bakit ka malungkot? Nasa tabi mo na siya, natapos na ang pangalawang hakbang. Kaya Boss Fu, sana maalagaan mo ako. Sige, marami pa tayong panahon. Suotin mo ang damit mo at umalis ka. Ang nangyari ngayon, ayoko nang makita ulit. Sa huli, mamamatay na ba ako? Simula noong 3 taon na ang nakalipas, ako ay nanatili bilang kasintahan. Sa tabi ni Fu Jingshen. Lahat ng detalye sunod-sunuran. Akala ko ang pagtapos ng misyon ay isang bagay lamang ng oras. Hindi ko inasahan na ang pagtingin ay hindi tumaas kundi bumaba. May 3 buwan na lang ako. Fu Jingshen. Talaga bang? Ganoon mo ako kinainisan. 3 taon na ang nakalipas, hindi ba't ikaw ang nagmakaawa na makasama ko? Bakit ngayon nagsisisi ka na? Huli na ang lahat para magsisi. Ang lahat ng ito ay dahil sa sarili mong kagagawan.
Kapitaka ni Kuya Yingshen. May mahalagang larawan ako. Magkakasama rin tayo balang araw. Ako'y nag-isip ng labis. Ano bang sistema, ano bang plano, lahat ay pawang. Guni-guni ko lamang. Isang kabit. Paano makakapantay sa puting liwanag ng buwan? Tatlong taon na ang nakalipas, matigas ang ulo kong lumipat sa pamilya Few. Noong panahong iyon, hindi ko inakala. Na sa huli ay aalis ako ng ganito kahiya. Paalam, Few Jingshen. Ibibigay ko sa iyo ang katahimikan at kalayaan. Isang huling pagkakataon. Para lamang sa isang huling paalam. Shiyu. Kuya Shen, huwag ka nang uminom. Kahit gaano pa kalakas ang iyong resistensya sa alak. Hindi mo kakayanin ang ganitong pag-inom. Anong tako? Hindi naman kulang si Kuya Shen sa nag-aalaga. Hey naku, yung magandang pintor na huling nakasama. Hindi ba't laging siya ang unang dumadating? Parang gamot na hindi matanggal. Kahit paalisin ay ayaw umalis. Oo nga. Kuya Shen, itong maliit mong kasintahan, 3 taon na siyang kasama mo. Sa loob ng 3 taon, sobrang alaga niya sa'yo. Naantig kaming mga kaibigan mo. Sabihin mo na. Ailan mo siya bibigyan ng titulo? Anong titulo? Ginang Few. Walang paraang. Hindi siya karapat-dapat. Kuya Shen, hindi ko pa nakikita ang pagpapahalaga mo sa isang babae na tulad niya. Siya ay isang mababaw na banga lamang. Ang pangit ng luto mo. Puro pa mga sangkap na ayaw ko ang ginagamit. Tangang hindi alam ang sarili. Pag binibiro ko lang, sunod-sunuran agad, nakakatuwa. Kung may maganda man. Yung mukha niya talaga ang maganda. Kung ano ang mahalaga sa kanya. Yun ang hindi ko siya bibigyan. Kuya Shen, grabe na yang sinabi Montag. Pa sa akin, okay naman si Shiyu. Ay. Kung gusto mo, sayo na lang. Alisin mo na siya sa tabi ko. Huwag, hindi ko ibig sabihin yon. Oo nga pala, balita ka o kamakailan. Laging nakikipag-ugnayan si Tito Fu sa pamilya Kiao. Mukhang malapit ng magkatuluyan si Kuya Shen at si Tsinyo. Sian Shen, DIBA? Halika. Batiin na natin sila na maaga. Shiyu. Tama na to. Huwag ka nang umasa sa mga imposible. Huwag mong hayaang mawala ang huling dangal mo. Kahit mamatay ka man, dapat marangal ang pagkamatay mo. Kuya Shen, lasing na si Kuya Shen. Tawagan Montag agad si Shiyu. Ayaf sumagot. Yuyu. Shiyu. Aling Wang. Bakit andito ka? Nasaan si Shiyu? Young Master, gising ka na. Kahapon, nung dinala ka ni Batlali. Sabi baka walang mag-alaga sa'yo, nung dumating ako kaninang umaga. Wala rin akong nakita kay Miss Shi. Kung gusto mo, tatawagan ko siya ngayon. Huwag na, pareho lang kung nandito siya o wala. Jingshen, ang lasing mo kagabi. Huwag mo nang kainin yung mga malamig ito. Lugaw na niluto ko para sa'yo. Tikman mo.
Masarap ba? Sa susunod na malasing ka, lulutuan kita ulit. Okay ba? Sakto lang. Aling Wang, may lugaw ba? Young master, pasensya na, akala ka o kazi. Mas gusto mo ng western food, kaya wala akong niluto. Kung gusto mo, pupunta na ako para gawin ito para sa inyo. Huwag na lang. Pupunta muna ako sa opisina. Boss Fu, hinahanap niyo po ako? Nasaan na yun si Shio? Boss Fu, tungkol po sa kaso ni Miss Shi, hindi ko rin po masyadong alam. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Araw-araw siyang nagtatanong sa'yo tungkol sa akin. Boss Fu, ang katapatan ko sa inyo ay mapapatunayan ng araw at gabi. Sinasabi lang ni Miss Shi na gusto niya mag-alala ng kaunti para sa inyo. Binibigyan ko lang siya ng ilang impormasyon na hindi naman masama. Tama na. Ano ba talaga ang gusto ni Shio? Boss Fu, totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Dati, tinatanong ako ni Miss Shi tungkol sa inyo sa umaga, tanghali at gabi. Pero 2 o 3 araw na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa akin. Akala ka o. Akala mo ano? Akala ko hiniwalayan na ninyo si Miss Shi. Kailan ko ba sinabi yon? Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi makakasagot. Mangyaring subukan muli mamaya. Kamusta? Ang numerong iyong tinawagan ay pansamantalang hindi makakasagot. Sige. Shio ka talaga. Hindi ka sasagot sa tawag ko. Huwag kang umiyak at lumapit sa akin mamaya. Heto ang Pitaka Montag. Bakit nasa'yo? Nakita ko kagabi sa private room. Baka na Ivan Montag. Nang sunduin ka ng driver at nagmamadali ka. Ako ang bahala ngayon. Hoy Zenyo, wala akong dalang pitaka. Kasama ko si Sergeant. Sa Yes and Me. Pumunta ka rito para magbayad mamaya. Shiyu. Isang babaeng materialista lang. Dapat siyang turuan ng leksyon. Boss Fu, ang itinerary para sa auction bukas ng gabi. May kasama na po ba kayong babae para maayos ko na ang goon? Ikaw na ang bahala. Dati, si Miss Shi ang kasama ninyo. Pero parang binalok niya ako. Binalok ka rin niya. Rin? Ang ibig kong sabihin, wala na ba akong makitang ibang babae maliban sa kanya? Ano ba ang silbi mo? Sige, naiintindihan ko na. Pupunta na ako. Ako pirmahin ang itinerary kay Miss Kiao. Ay, hindi ko ibig sabihin yon. Akala mo hindi ako makayanan ng wala ka? Tingnan natin. Hanggang kailan mo kakayanin? Yun pala. Kahit sa pagpipinta, hindi ako makakataka sa iyo. Host, 3 buwan na lang ang natitira sa iyong oras. Talagang hindi mo nasusubukan ulit? Hindi pa ba sapat ang mga pagsubok ko? Hindi na susubukan. Dahil lang masyadong masakit. Kaya hindi na ako magsusubok. Kuya Jingshen, ang tagal mo na hindi ako kinakamusta. Akala ko nakalimutan mo na ako. Sobrang busy sa trabaho kamakailan. Bakit hindi ka una kita SIH show na yon? Akala ka o, kasama mo siya sa dinner party. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Mga kagalang-galang na panauhin. Magsisimula na ang aming auction. Una sa aming mga item. Fi Jingshen. Binabati kita. Sa wakas ay natupad din ang iyong hangarin. Okay, ito naman ang aming pangalawang item. Ang painting na roses. Fi Jingshen. Ngayon ang unang araw nating magkasama. Binigyan kita ng bulaklak.
Ano nang nangyari? Hindi mo ba gusto ang rosas? Sa susunod, ibang bulaklak na lang ang ibibigay ko. Shiyu. Alamin mo ang iyong lugar, ikaw lang ay aking kerida. Hindi ito ang bagay na dapat nating gawin. Bakit ka nagmamadali? Pasensya na, gusto ko lang maglagay ng painting. Sinabi sa akin ni Ate Wang na allergic ka sa pollen. Kaya, gumuhit ako ng isa para sa iyo. Fu Jingshen, allergic ka sa pollen. Okay lang, bibigyan kita ng pader ng rosas, gusto mo. Bakit nandito ang painting na ito? Ang artist ng painting natin ngayon, si GNG, Shiyu. Ay narito rin, bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Kumusta po, ako si Shiyu. Ang painting na ito ay ginawa ko 2 taon na ang nakalilipas. Matagal nang nalilimutan. Sana ay may tunay na makaka-appreciate nito. Hindi ko ma-appreciate ang painting, pero ang artist mismo. Sobrang na-apreciate ko. Ganda. Pwede mo ba akong paguhitan ng painting? Pwede tayong mag-usap sa presyo. Pasensya na, narito lang ako para mag-auction ng mga gawa at hindi ako gumuguhit ng tao. Alam namin. Hindi gumuguhit ng portrait si GNG, Shiyu. Sir, baka gusto mong mag-isip muna. Ang iba pang mga item sa auction, sa madaling salita, ay kulang sa pera. Ano ka ng 500,000 para lang sa pagkakataong makasama ang magandang babae? Sa hapunan, hindi naman ito labis, di ba? Ang ginoong ito ay nag-alok ng 500,000. May mas mataas pa ba? Hindi naman ito gawa ng sikat na pintor. Siguro 500,000 na ang pinakamataas. Tama ka. Sino pa naman ang maglalabas ng ganoong kalaking pera? 500,000, unang tawag. Shiyu, tingnan natin kung paano mo ito haharapin. 500,000, ikatlong tawag. Mabuti, binabati natin ang 1,000,000. Tagapag-announce. Ayaw ko nang ituloy ang auction, pwede ba? Paumanhin, MSC, may kontrata tayong pinirmahan. Shy, may hangganan ang lahat, nakakatawa talaga. Unang beses ko marinig na ang ibinigay na bagay. Pwedeng bawiin. Gumastos lang ako. Para mabawi ang sarili kong gamit. Ano ba ang problema mo? Sino ka ba para makipag-agawan sa akin? Sabihin mo ang pangalan mo. Fu Jingshen. Kung may problema, hanapin mo ang full legal department. Fu? Anong Fu yan? Ang Fu na pinakamayaman. Kwento nga na si Fu Jingshen ay walang awang tao. Kapag inaway mo siya, malaking problema yan. Paumanhin, Boss Fu pala ito. Hindi ko kayo nakilala, kayo na po ang bahala. 1,000,000, unang tawag. Sold. Binabati natin ang bidder 520 para sa rosas. Miss Sher. Ikaw na ang maghahatid nito. MSG, SI Junction BR2? Kulang ba ang binigay kong pera? Bakit ka nagbebenta ng painting? Salamat sa kabutihan ni Boss Fu. Shiyu, bakit ka nandito? Itong painting, alam kong. Boss Fu. Pintor ako, nagbebenta ako ng painting kapag may bumili. Magandang partnership ito. Shiyu, nung gabing yon sa may narinig ka ba? Dahil lang ba sa mga lasing na salita? Nagtatampo ka pa rin? Magdahan-dahan ka. Salamat, Boss Fu. 1,000,000.
Boss Few, 1 milyon lang ang kailangan ko para sa painting na ito. Kung ayaw mo nito, itapon mo na lang. Ayos talaga, Shiyu. Sa loob ng 3 taon, sinabi mong wala kang hinahangad, pero nagtiis ka ng 3 taon. Hindi ka na nagpapanggap, di ba? Sige, 1 milyon lang. Ito na. Fu Jingshen. Ganito ba talaga ang pagkasukla mo sa akin? Shiyu. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Kunin mo na. Pasensya na, MS Shi, marumi man ang perang ito. Pwede pa rin itong gamitin. Sigurado akong hindi ka mag-alala, MS Shi. Shiyu. Basta humingi ka lang ng tawad. Hindi ako mag-aalala. Salamat sa 1 milyon, Boss Liu. Kung ganun, tatanggapin ko ang pera. Gusto mo pa ba ang painting? Siyempre. Bakit hindi? Kahit sunugin ko ito, hindi ko ibibigay sa iba. 1 milyon ito, kahit sunugin, may maririnig ka pa ring tunog. Kung ganun, aalis na muna ako. Kayong dalawa, bahala na kayo. Shiyu. May iba pa bang utos, Boss Liu? Anong oras ka uwi mamayang gabi? Hindi na kaya ni Ate Wang. Pagkatapos kong magtrabaho, uwi ako. Iyan, alam kong hindi niya ako kayang iwan. Pero uwi siya sa bahay ko. Hindi sa bahay mo. Uwi ako. Shiyu, sinungaling ka. Shuriwe. Makinig ka sa akin. Pag-isipan mo mabuti ang sakit mo. Hindi na ito pwedeng patagalin. Kailangan mong magpagamot agad. Alam ko, salamat, Kuya Yancy. Shiyu, sigurado kang itatago mo ang sarili mo sa likod niya. Boss Few. Mali ang ginamit mong salita. Anong dapat kong itago? Kagabi, hindi ka umuwi, kasama mo ba siya? Umuwi ka. Ang sinasabi mong bahay, bahay mo iyon, hindi akin. Shiyu, huwag mo na akong galitin, sumama ka sa akin. Hindi ko napapansinin ang nangyari ngayon. Bitawan mo ako, Fu Jingshen. 3 taon kitang hinabol, 3 taon kitang sinamahan. Hindi mo ako pinansin. Ngayong ako na ang umalis, hindi na kita guguluhin. Bakit ngayon hindi mo ako kayang bitawan? Lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Kaya. Hanggang dito na lang. Sige, hanggang dito na lang, umuwi na tayo. Ang ibig kong sabihin tayo. Hanggang dito na lang. Shiyu. Pag-isipan mong mabuti, huwag mong itakwil ang sarili mo. 3 taon na ang nakalipas, wala na akong babalikan. Fu Jingshen. Hindi mo ba ako laging kinamumuhian? Kung ako ikaw, dapat ngayon pa lang, umuwi ka na at magdiwang. Sige, tulad ng gusto mo. Shuriwe. Ang antas ng pagtingin sa iyo ng target ay umabot na sa pinakamababa. Ang proteksyon ay tuluyang nawala, ang buhay mo. 1 buwan na lang ang natitira. At least may 1 buwan pa, di ba? Host, hindi mo na ba susubukan ulit? Kapag tumaas ang pagtingin ni Fu Jingshen, maaari kong buksan muli ang proteksyon para sa iyo. Hindi ka na mahihirapan sa sakit. Pero ayokong ibuhos muli ang buhay ko. Sa ibang tao.
Sa loob ng 3 taon, nakita mo na. Kahit na ako'y magpakumbaba sa putik, hindi pa rin niya ako titingnan. Salamat sa iyo, system. Sa pagiging host ko. Hirap ka na. Teka host, may pagbabago sa antas ng pagtingin. Halika, ipagdiwang natin ang pagtakas ni Shenji sa isang taong sunod-sunuran. Bumalik sa katahimikan, Tagay. Sa loob ng 3 taon, si Shenji ay laging sinusundan ni Shiyu. Hindi niya alam. Ang ganda ng mundo sa labas. Halika, ayusin natin si Shenji. Bakit hindi ka uminom, gwapo? Halika, tagay tayo. Sige, ikaw. Kilala mo ako? Hindi. Pero nagkagusto ako sa iyo sa unang tingin. Umalis kayo, lahat kayo. Bakit galit na galit si Shenji? Hindi mo ba talaga gusto si Shiyu? Dapat masaya ka Tama? Brother Shen, sa loob ng 3 taon, Tiyak marami siyang nakuha sa'yo. Hindi mo naman siya pinabayaan. Talaga bang hindi ko siya pinabayaan? Pinabili kita ng sapatos. Ha? Mamaya, may designer na magdadala ng mga damit at alahas para sa'yo. Itapon mo na yung mga lumang gamit mo. Ito ba ay binili mo para sa akin? Fujing Shen, salamat. Gusto ko ito. Brother Shen, marami na akong nakilalang babaeng ganyan. Hindi naman sila magiging legal na asawa. Kaya habang bata at maganda, Kukuha lang ng lalaki para kumita. Kung ayaw mo talaga siyang bitawan, isang kaway lang babalik yan. Yun lang naman ang habol niya, di ba? ₱1,000,000. Sabi mo hindi pera ang habol mo. Gusto kong makita kapag iniwan mo ako. Saan ka pupunta? Ni isa sa mga yon hindi niya sinuot. Ni hindi dinala. Sabi pa niya gusto niya. Talagang sinungaling. Fujing Shen. 3 taon kong ginugol. Para lang maintindihan na may mga bagay na hindi mapipilit. Ako lang pala ang nagmamahal ng solo. Ngayon, tatanggapin ko ang pagkatalo. Tapos na ang 3 taon. Mula ngayon, estranghero na tayo. Shiyu. Huwag mong isiping matatapos na ito. Sheriwe, Gising ka na. Akala ka o hindi ka nagigising. Pagiging paborable sa iyo ng magandang news strategy ng hosting ay tumaas na sa 0%. Maaari na kitang buksan ang mekanismo ng protect. ang iyong katawan ay nasa peligro. Hindi ko alam kung bakit. Bigla itong bumalik sa normal. Medical na himala ito. Talagang hindi ka panipaniwala. Fujing Shen. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Kuya Yancy, huwag kang masyadong mag-alala, okay lang ako. Kahapon, muntik ka nang mamatay. Pa sa akin, dapat nasa ospital ka para magpahinga. Talagang okay lang ako. Shiyu. Ano ba, nagluloko ka ba, Fujing Shen? Shiyu, tapos na tayo. Para lang ba sa lalaking ito? Kuya Yancy, umuwi ka muna. Pero ang katawan mo, Okay lang ako. Kaya ko naman ang problema natin. Alam ko na. Paano magkakagusto si Shiyu sa iba?
Boss Few. Ano ba ang gusto mo? May naiwan ka sa bahay, alam kong mahal mo ito noon. Hindi naman sapatos ang gusto ko. Salamat, Boss Few. Pero mas gusto ko pa rin. Yung sanay na akong suot na rubber shoes. Hindi bagay sa akin itong sapatos na ito. So, bakit ka umalis? Dahil lang ba sa nangyari nung gabing yon? Hindi ito ikaw. Sa paningin mo, Boss Few, ano ba dapat ang itsura ko? Yung sunod ng sunod, makulit, kahit anong gawin mo sa akin. Gaya ng isang asong sunod-sunuran sa likod mo. Hindi ko ibig sabihin yon. 3 taon na ang nakalipas, yung mga bagay na hindi ko makuha. Ngayon na isinuko ko na, bigla ko nakuha. Talagang hindi mahulaan ang kapalaran, Boss Few. Ang tindi ng paghabol mo. Napapaisip tuloy ako. Baka naman gusto mo na ako. Hindi naman. Buti naman. Kung pareho naman tayo walang gusto, wala nang dahilan. Para pilitin pa. Itong sapatos na ito. Hindi ko pa ito nasusuot, hindi tama ang sukat. Kapag pinilit, masakit lang. Tulad natin. Paano mo naman? Hindi ako magugustuhan. Hoy, Tita Direktor, ano ba? Xiao Yue, ang tagal mo nang hindi bumibisita sa orphanage. Para makita kami at mga kapatid mo. Kamusta ka na? Okay naman ako. Kamusta sa orphanage? Okay naman lahat. Xiao Yu, narinig kong umalis ka na. SA Boss Fu Montag, di ba? Sabi ko na nga ba, hindi mapagkakatiwalaan yang mayayaman. Pero sige. Sakto, ang anak ng kaibigan ko ay halos kapareho mo ng edad. Inayos ko na ang blend date para sa inyo. Puntahan mo. Nga pala. Ngayon din yan, huwag mong kalimutan. Tita Direktor, ayoko pa. Hay, ang bilis kumalat ng chismis tungkol sa akin. Sa mundo ngayon, kahit ang mga ulila ay hindi makakaiwas sa pressure na magpakasal. Kumusta? Ikaw ba si Ilyun fan? Si Shiyue ka, di IBA? Sabi ng nanay ko, artista ka. Medyo presentable naman, pwede na sa akin. MSC, ang swerte naman ng pagkikita natin dito. Hindi kaya sinusundan mo si Kuya Jingshen? Sinadya mo bang hanapin siya? Edith Kiao, sa palagay ko ay nagkakamali ka. May personal akong dahilan kung bakit ako narito. Bukod pa, wala akong kinalaman kay Boss Phil. Bakit ko siya sasadyain? Senyu, umalis na tayo. Sayang lang ang oras. Sa mga taong walang kinalaman sa atin. Ah, may kasama pala si MSC. Hindi na kami makikialam. MSC, kailangan kitang pagsabihan. Kahit na hindi naman ako konserbatibo, pero kung magpapakasal ka sa amin, Hindi ka na pwedeng magkaroon ng malabong relasyon sa ibang lalaki. Kuya Yingshen, ano ang ginangyari? Wala. Yili, nagkakamali ka tungkol sa akin. Alam kong maaring mabigat ito para sa iyo. Pero wala tayong magagawa. Pero ang mga hinihingi ko, kailangan kong sabihin ng maaga, ang pagpipinta, parang hindi kumikita. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng anak. Balita ko ulila ka, sakto para alagaan mo ang mga magulang ko. Bilang lalaki, may mga social obligations ako. ikaw naman, huwag kang mag-overreact at dagdagan ang problema ko. Kuya Yingshen, saan ka pupunta? May nakakadiring bagay dito na walan ako ng gana. MSC, narinig mo na. Ayaw na sa'yo ni Kuya Jingshen. Kaya mas mabuti pang huwag ka ng manggulo pa. Fujingshen, hindi mo na ba ako kayang tingnan? Yan lang ang mga hinihingi ko, MSG. May tanong ka, PABA? Meron pa akong isang tanong. Sabihin mo, Tak. Ito lang. Nainggit ako sa mukha mo, ang kapal ng makeup. Magpakabit ka na lang ng gihis, kasi mukhang hindi mo alam ang lugar mo. Nagbibiro lang talaga ako, huwag kang magmadaling magalit. Ikaw. Pasensya na, kung alam ko lang na ganito ang makikilala ko ngayon. Hindi na sana ako pumunta. Hindi tayo bagay.
Kasi naman, iba tayo ng uri. Ayos ka lang ba? Ikaw, akala ko umalis ka na? Aya pala ayaw mo sa akin. May iba ka na pala. HMP, akla ko pa naman banal na dalga. Pero luma na pala at ginamit na ng iba. Hindi ako madalas gumamit ng dahas, pero para sa mga tulad mo, walang saysay ang pakikipag-usap. Kung may problema ka, kausapin mo ang legal department ko. Lumayo ka at huwag mo na akong makita ulit. Kuya Yingshen, saan ka pupunta? Bakit pamilyar sa akin ang suit na ito? Hanggang kailan mo ba itong ipagpapatuloy? Dahil lang ba sa nangyari noong gabi? Maraming beses na kitang sinabihan, Boss View. Pagod na talaga ako. Ayoko na ng ganito. Pero sa loob ng 3 taon, ganito tayo. Bakit ngayon lang biglang ayaw mo na? Kasi wala na akong susunod pang 3 taon. Ano? Boss View. Salamat sa tulong mo ngayon. Kung wala ka ng ibang sasabihin, uuna na ako. Ano ba? Ano pa ba? Sasamahan kitang umuwi. Shiyu. Ang wake mo naman. Seatbelt lang, bakit ka kinakabahan? Siguro sobrang sakit mo na. Salamat sa paghatid, Boss View. Yung bayad sa suite, message mo na lang sa akin sa WeChat. Babalik ko agad sa iyo. Shiyu, Boss View, may iba ka pa bang sasabihin? ikaw yata ang may nakalimutan. Ah, Kung hindi mo ako alisin sa blocklist mo, paano ko isisend sa'yo? gets ko na. Marami ka ng masasakit na sinabi noong huli. Baka matagal na niya akong dinelete. Ako si Shiyu. Alam ko, Boss View, magkano ang suit mo? nakalimutan ko. Ichi-check ko muna, sasabihin ko sa'yo. Maaga kang matulog, good night. Diyos ko. Multo ba ang nakita ko? Shiyu, huwag kang magpapaawa. Huwag kang babalik sa impyerno. Medyo matagal ang galit mo ah. Bakit hindi mo pa ako kinakausap? Baka block na naman ako. Mukhang hindi naman. Boss Wu, ano ang plano ninyo para sa tanghalian ngayon? Ikaw na bahala. Hala, teka. Kamusta si Shiyu? May kausap ka ba? Hindi pa ako, Miss Sher. SA Blacklist. Hindi ka pa rin niya ina-unblock. Ang gusiles mo talaga. Hindi mo ba alam kung kanino ako na-block? Na pala, may kaibigan ako. Nagalit siya sa isang babae. Paano siya magsusorry? Pasensya na boss, hindi ko rin alam ang ganyan. Gawa na lang ako ng survey, tapos bigyan kita ng magandang sagot. Ay, sige na nga. Talagang wala kang kwenta, kaya nga na-block. Ganito na lang, pumili ka ng regalo. Para kay Shiyu. Assistant Zen, may kailangan ka ba?
Monsieur, ito ay Boss Fu. Para sa'yo, dapat sana ay si Boss Fu mismo ang magbibigay, kaso biglang may emergency business trip. Pinilit niyang maipadala ito sa'yo. Okay na, tapos na ang trabaho ko. Hindi na kita istorbo. Nakuha mo na ba ang regalo? Nagustuhan mo? Nagustuhan mo? Salamat, Boss Few, pero hindi ko ito dapat tanggapin. Ang mahal nito. Ibalik mo na lang kay Boss Few. Hello, welcome. Miss Kiao, ano po ang kailangan ninyo? Huling bisis nakita ko si Miss Shi. Isang painting niya ay umabot ng 1M, talagang magaling. Kaya't pinuntahan ko talaga. Pero ngayong nakita kita. Parang SA tabi-tabi lang. Siguro sa ibang bagay ka. Magaling. Miss Kiao, kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Wala, sinadya lang kitang babalaan. Magkakasal na kami ni Kuya Jingshen. Huwag ka nang mangarap pa sa mga bagay na hindi para sa'yo. Talagang sa mga taong hindi mo pinapahalagahan. Kahit regalo ay hindi pinag-isipan. Ano pa ba ang aasahan ko? E di binabati kita, Miss Kiao. At si Boss Few, sana ay magpakasal kayo. Sa nakaraang 3 taon, ako lang ang nagkakandara pa. Hindi na maulit yon. Zanan ga. Boss Fu, Ano yon? may ipinadala si Miss Shi. Nandito siya. Bakit hindi siya dumiretso? Sabi ni Miss Shi, masyadong mahal ang kwintas na ibinigay mo. Hindi niya kayang tanggapin. Nagpadala rin siya ng isang. Parehong sweet bilang kapalit, para quits na. Mulan gayon. Huwag na tayong mag-usap. Hindi yon ang... Bakit? Bigla na lang ayaw mo na sa akin. Ano bang maraming dahilan? Shiyu. Ang lupit mo. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Para makabalik ka sa akin. Mukhang ito ang dahilan kung bakit gumagaling na ang katawan ko. Pero kung hindi aabot sa 100%, mamamatay pa rin ako. Fu Jingshen, marahil may nararamdaman ka ng kaunti sa akin ngayon. Pero iyon lang ay dahil sa iyong pagiging possessive. Dahil lang biglang hindi ka na hinahabol ng taong dati na nililigaw sa'yo. Hindi ka sanay. Kapag na-realize mo na, babalik lang tayo sa dati. Shiyu, hindi mo pa rin ako lubos na naunawaan. Bilang pinuno ng Few Corporation, hindi ako nagpapadala sa emosyon. Ang puso ko lang ang makakapag-utos sa akin. At naniniwala ako ngayon. Para sa iyo ito kumakabog. Boss Few. Isang pagkakamali lang ang naging relasyon natin. Ngayon, matutuwid na ang pagkakamaling yon para sa ikabubuti nating dalawa. Hindi ko man lang nasabing congratulations sa inyo. Aalis na ako. Anong congratulations? Kuya Yingshen, narinig kong nagregalo ka kay Miss Shi. Malamang masaya siya. Assistant Yang, saan ka nagmamadali? MS Kiao, ipinadala ko ng aming boss. Magbigay ng regalo kay MS Shiyu. Anong regalo? Ito. Ilabas mo tag, tingnan ka o. Tutulungan kita ni Jingshen na surihin ito. Baka hindi magustuhan ng babae. Tama ka. Sige, Bilizan MO. Ang pinakamahalaga sa babae ay ang salitang nagisa. Gusto kong makita kung talagang hindi pinapansin ni Shiyu ang paggamit ng parehong bagay kasama ng ibang babae. Hindi ba gusto ni MS Shi? Hindi ba gusto ni MS Shi? Yan ang pinili mo ng mabuti. Baka nagpapakipot lang siya, sinasadya kang patigilin. Hindi ganyan si Shiyu.
Hindi masasabi, mas mabuti siguro na pansamantala mo siyang hindi pansinin. Kapag masyado kang aggressive, baka lalo siyang hindi mag-interest. Pwede ba yun? Ganito na ang nangyari sa nakaraang 3 taon. Huwag kang mag-alala, Jingshen. Tutulungan kita. Ano ang sinasabi mo, Tak? Magpapakasal na si Fu Jingshen. At binigyan ka pa ng kwintas na kapareho ng sa kanyang fiance. Fifi, bawasan mo ang ingay. Bastos. Parang naghahasik lang siya ng lagim. Kung sino ang mahuli, yun na. Walang hiya, ano ba yang Yingshen na yan? Dapat tawagin na lang siyang siraulo. May contact pa ba siya sa iyo? Simula nung araw na yun, wala na. Shiyu, ano pa ang inaasahan mo? Binalik ko na sa kanya ang lahat. Wala nang contact sa hinaharap. Yuy, alam kong masakit din para sa iyo. Dahil mahal mo siya dati, pero mas mabuti ngang tapos na. May pera tayo, may oras at maganda. Hindi naman sobrang yaman, pero sa ating kondisyon. Mahirap ba ang humanap ng lalaki? Ano ang nangyari, Yui? Nako, bukas ang birthday ni Fu Jingshen. Nakalimutan kong kanselahin ang restaurant na na-reserve ko para sa kanya. Ano ba yan? Tawagan mo na lang. Para kanselahin. Pero may naiwan akong numero ni Fu Jingshen. Kung hindi ko siya hahanapin, hindi niya ba ako hahanapin? Talaga bang gusto mong lumayo sa akin? Boss, may iba ka bang plano para sa birthday mo bukas? O kaya, Balik tayo sa lumang bahay. Ziege. Hoy, teka. Kanselahin lahat ng schedule ko bukas. At bukas ng hapon. Schedule kang kalis na pupunta sa bahay. Pero bukas, wala namang importanteng schedule. Siyempre may date ako. Ikaw na walang asawa, hindi mo maintindihan. Hindi mo talaga maintindihan. Tama nga si Xianyu. Ang distansya ang nagdadala ng ganda. Ibig sabihin, Makakatanggap din ng mensahe si Fu Jingshen. Ano na ang gagawin natin? hindi Montag ba siya i-explain? Paano kung talagang pumunta siya? Hayaan mo na, Fu Jingshen. Siguro ituturing ng spam text. Kung mag-i-explain pa ako. Baka isipin pa niyang sinadya ko. At sa ugali niya, imposibleng pumunta siya. Tama ka. Sa nakaraang 3 taon, hindi ka naman niya pinagbati ng birthday, di ba? Kamusta po? Gusto niyo na po bang mag-order? Hindi muna, hinihintay ko ang girlfriend ko. Pwede mo muna akong bigyan ng isang bote ng Petros. Ziege po. Salamat. Hindi siya. Talagang pumunta, di ba? Maligayang karawan, Jingshen. Hindi kan gayon. Nasa lumang bahay ka ngayon? Bakit ka nandito? Salamat sa idea mo. Espesyal na inayos ni Shio ang restaurant na ito. Para sa birthday ko. Talaga? Ang galing naman. Brother Jingshen, nakabati na kayo ni Miss Xia. Natutuwa ako para sa inyo. Sakto. Tingnan mo nga, ito ang regalo ko para kay Shio. Magugustuhan kaya niya? Wow, ang ganda. Sigurado akong magugustuhan ni Miss Shi. Sana nga. Okay, malapit na sigurong dumating si Shio. Baka gusto mong umuna na, baka magkaroon ng misunderstanding. Pasensya na po, sir, magsasara na po kami. Shio, niloko mo na naman ako. Boss, huwag ka nang uminom, baka may mangyaring masama.
Bigyan mo ako. Boss, alam kong dahil ito kay Miss Sher. 3 taon ko itong nakita. Sobra na ang ginawa ni Miss Shi. Bitawan mo na. Bitawan? Pero hindi ko kayang bitawan. Narinig ko na nagpa-blind date si Miss Shi kamakailan. Maaari siya kasal mo. Ikasal. Gusto pala niyang magpakasal. Magpakasal. Pwede rin naman ako. Sino? Shiyu. Kung gusto mong magpakasal, bakit hindi ako ang taong iyon? Shiyu. Kung gusto mong magpakasal, bakit hindi ako ang taong iyon? Boss Few. Lasing ka na, tatawag ako para may sumundo sa'yo. Sobrang sober ako, mas sober ako kaysa dati. Umupo ka muna sandali. Dito ka lang umupo, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Shiyu, piliin mo ako. Ano? Mahilig ka sa pagpipinta. Gagawan kita ng art exhibit. Kung ayaw mo ng anak, hindi tayo magkakaanak. Kung magkakaanak man, sa'yo ang apelyido, hindi mo kailangang alagaan ang mga magulang ko. Gawin mo ang gusto mo at kung ayaw mo sa mga social gatherings ko, ititigil ko lahat. Ang pagpipinta, pa ang hindi kumikita. Mag-focus ka na lang sa pag-aalaga ng bata. Balita ko ulila ka. Pwede mo rin tulungan akong alagaan ang mga magulang ko. Lalaki naman ako. Sa hinaharap, hindi maiwasan ang mga social gathering. Ikaw, huwag kang mag-overreact. Huwag mo akong dagdagan ng problema. Narinig pala niya lahat kaya noon. Iyan ba ang dahilan kung bakit siya nagalit? Yue, kung magpapakasal ka, pwede mo ba akong piliin? Hindi ito utos. Ito ay pakiusap. Ang singsing na ito. Hindi ba kayo sa'yo? Iyan ba? Tapos necklace pa. Fujing Shen. Kahit manloloko ka, ang pangit ng estilo mo. Host, pumayag ka na, para gumaling ka na. Ayaw ko. Bakit? Sa loob ng 3 taon. Hindi ko pinansin ang sasabihin ng iba. Bilang isang kabit, nanatili ako sa tabi mo. Nagawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pero ang kapalit ay ang iyong malamig na tingin at pagwawalang bahala. Ngayon, matagal kong binitawan. Pero ngayon, sasabihin mong papakasalan mo ako. Pasensya na, pasensya na. Ginawa ko yon dahil Dahil sa tingin mo. Katulad ako ng ibang babae. Lumalapit sa'yo para sa kapangyarihan at posisyon mo. Nangangarap maging Few. Ngayong umalis na ako. Nalaman mong hindi pala ganun ang totoo. Kaya nagsisisi ka. Pero Fu Jingshen. Ang pagsisisi. Hindi iyon pagmamahal. At saka, kung sasabihin kong, may dahilan talaga ako sa paglapit sa'yo. Host, Palif KBA? Baka masira ang mission mo nito. Mabibigo talaga. Ang ibig kong sabihin, hindi kita mahal. Simula pa lang ng ating pagkikita, plano ko na lahat. Tama ka sa hinala mo. May balak talaga ako sa'yo. Kaya Boss Few, ituring na lang nating hindi nangyari ang lahat ngayong gabi. Ingat sa pag-uwi. Sa wakas, tapos na ang lahat. nang marinig kong may balak ka pala sa akin. Sobrang saya ko. Kahit ano ang gusto mo, kung meron ako, sa'yo lahat. Kahit wala ako, kukunin ko para sa'yo. Basta, manatili ka lang sa tabi ko. Wala akong pakialam sa iba.
Palita ka o si Tito Fu. Palagi raw nakikipag-ugnayan sa pamilya Kiao. Mukhang malapit nang ikasal si Kuya Jingshen at Sinyo. Magpapakasal na kami ni Kuya Jingshen. Boss Fu. Kung desidido ka ng pakasalan si Miss Kiao, hindi mo dapat ako pinuntahan ngayong gabi. Lalo na ang sabihin ang mga salitang ito. White Moonlight at Cinnabar mo. Hindi mo pwedeng pagsabayin ang dalawa. Anong kasal? Anong White Moonlight at Cinnabar mo? Bakit wala akong naiintindihan? Boss Fu. Kung ipapahayag mo ng matino, baka mas respetuhin pa kita. E di ba ikaw ang nakikipag-areglo para pakasal sa anak ng pamilya Kiao? Anong pinagtatawa mo? Shiyue, bago kita nakilala. Hindi ko naisip magpakasal nang makilala kita. Hindi ko naisip ang iba para pakasal, hindi ko alam saan mo. Narinig ang chismis. Pero sabi nila, madalas pumunta ang tatay mo sa Kiao. Para pag-usapan ang kasal. Ikaw naman, laging kumakain kasama si Kiao Xianyu. Kahit lasing ka, Yue ang sinisigaw mo. Matagal nang magkaibigan ng tatay ko at si Tito Kiao. Wala akong pakialam kung magkita sila. Pero siguradong hindi para sa kasal. Tungkol naman sa pagkain kasama si Kiao Xianyu. Dahil babae siya, matuturuan niya ako kung paano bawiin ang loob mo. At tungkol sa Yu, bakit hindi pwedeng Yu mula sa Shiyu? Ano sa palagay mo? Yu. Eh yung litrato. Ha? Kahit yung litrato. Hindi si Kiao Xianyu. Hindi rin ako yun. Sa huli, may taong hindi niya kayang kalimutan sa puso niya. Sige na. Wala akong pakialam. Fu Jingshen, hindi pa ako. Ikaw, Hindi ko talaga balak mag-propose, kaya sukat sa gitnang daliri ang binili. Masyado akong nagmamadali. Natatakot ako na baka iba ang piliin mo. Sakto ang sukat. Sa wakas, tama ang napili ko. itong sapatos na ito, hindi ko pa kailanman isinuot. Dahil hindi tama ang sukat. Kung pipilitin, masakit lang tulad natin. Hindi mo kailangang gawin ito. Wala akong balak magpakasal, pumayag lang ako sa blind date. Dahil lang sa respeto sa matatanda. Okay lang, isipin mo na lang na nakapila ako kapag gusto mo nang magpakasal. Ako dapat ang una mong isipin. Hindi ko pa kayang patawarin ka ngayon. Nararapat lang ang dami kong nagawang mali. 3 taon mo akong hinabol, ngayon naman ako naman ang hahabol sa'yo. Kung hindi sapat ang 3 taon, magdagdag pa ng 3 hanggang sa mawala ang dalit mo. Pero may oras pa ba talaga ako? Ano ang sinasabi mo? Bakit wala kang oras? Ako. Ang ibig kong sabihin, huling na ngayon. Matutulog na ako. Umalis ka na. Yu, pwede ba? Hindi. Hay, Umalis ka na nga. Yu. Good night. Host, bakit hindi mo siya sinagot kanina? Baka naging successful pa ang mission. System. Basta hindi 100%. Kahit 0 o 99 man. Mamamatay pa rin ako. Oo, tutun ga. Naalala mo ba yung larawan sa wallet niya? Kahit hindi si Kiao Xianyu. Meron ding Lixinyu. Zhang Xinyu. Basta nasa puso niya pa rin. Ang kanyang White Moonlight. Hindi ko siya manegatibo 100% na makonquer. Kaya, para saan pa? Ngunit paano mo alam kung hindi mo sinusubukan? May pag-isa piarin. Hindi naman ganun kasimple ang pag-ibig. Kung hindi buong puso, hindi ito magiging perpekto. Ang larawan na iyon, iningatan niya ng 3 taon. Paano ko siya mapapalimot sa loob ng 3 buwan? Ang komplikado talaga ng mga tao.
Hoy Zenyaw. Patingnan mo sa ospital kung may problema kay Shiyu. Hey. Yingshen A. Parang hindi na ako tatagal. Sana bago ako mawala. Makita kitang mag-asawa. Ma, sabi ng doktor, indigestion lang yan. Pag uwi ko, itapon ko lang yung mga snacks sa bahay, okay na. Ay, hindi pwede. Aray, sakit sa puso ito. Kung wala kang girlfriend, pwede namang boyfriend. Baka magmonghe ka pa balang araw. Nanay, ano ba talaga ang maganda sa pag-aasawa? Tingnan mo ang sitwasyon mo at ni tatay. Huwag mong sabihin yan. Si tatay naman sa labas. I love at first sight sa napakaraming babae. Ikaw, nakikita mo ang relasyon namin. Kaya natatakot ka sa pag-asawa. Pero isa lang kami sa milyon-milyong halimbawa. Dapat ka pa ring maniwala sa pag-ibig. Yung anak sa labas ni Uncle Zhang, nag-aaway dahil sa mana. Si Uncle Lee, hiwalay kasal, hiwalay. Tapos si Uncle Wu at Uncle Meng. Sa ganitong klaseng pamilya, saan makakahanap ng pag-ibig? Kapag nakilala mo na ang taong para sa'yo, malalaman mo, ang pag-ibig ay hindi mo maiwasan. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi mangyayari yon. Hindi na kita mapipigilan. Sige, magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala, okay lang. Makakalabas na ako. Tay, tungkol sa kumpanya. Pasensya na. Hello? Yingshen, nakikinig ka ba? Yung pinakahanap ko sa'yo noong nakaraan, may balita ka na ba? Pasensya na, Boss Fu. SA Hospital. Mahigpit sila sa impormasyon ng mga pasyente. Wala pa ring balita hanggang ngayon. Ipagpatuloy mo. Kung hindi talaga mahanap, hayaan mo na. Sige, Boss Fu. Tungkol sa chai tigala mamayang gabi. Sigurado ka bang ayaw mong samahan kita? Huwag na. Gusto kong mag-isa muna. Fu Jingshen. Siya. Fu Jingshen, sa wakas nakita rin kita. Kilala mo ako. Hindi. Pero love at first sight ako sa'yo. Si tatay mo, love at first sight sa napakaraming babae. Pero isa lang kami sa milyon-milyong halimbawa. Mukhang wala ka namang pinagkaiba sa kanila. Ano man ang gusto mo, hindi na kita hahayaang umalis pa. Shiyu, Na-misclick lang. Bababa na ako. akala ko naman na mismo ako. May sakit ka? Trangkaso lang. Okay lang ako. Nag-aalala ka pa rin sa akin. Si Shiyu, mukhang hindi pa rin ako nakakalimutan. Nag-business trip si Zenyaw. Si Ate Wang naman maraming ginagawa. Okay lang. Kaya ko naman mag-isa. Sige kung ganun. Ang lupit mo naman. Sige na, para na lang akong nagbabayad ng utang na loob. Fu Jingshen. Siguro uwi na muna ako. Hindi. Paano kung sobrang sakit na siya at nawala ng malay?
Bakit hindi ka pumasok? Yung password na sinabi mo sa akin last time, nakalimutan ko. Bakit hindi mo ako tinawagan? Ang dami mong trabaho, ayokong makaabala. Iniisip ko, babalik ka rin naman. Kaya dito ka lang naghintay. Ang tanga mo naman, Shiyu. Sige, pasok na muna tayo. Ikaw na mag-set ng bagong password, baka makalimutan mo ulit. Sige, 211802. Kasi yun ang araw ng unang pagkikita natin. Hindi ko yan makakalimutan. Hindi 0802. Hindi niya pala pinalitan ang password. Yung painting na ito, hindi niya sinunog. Ang immature mo talaga, Boss Few. Shiyu. Buti nandito ka pa. May pag-asa pa ba talaga kami? Hinalikan mo na ako, hindi mo ba ako bibigyan ng label? Ang sama mo naman. Ikaw naman eh. Bahala ka, akin ka na. Dapat bigyan mo ako ng label. Shiyu, hindi mo pa rin ako lubos na naintindihan. Bilang pinuno ng Few Corporation, hindi ako nagpapadala sa emosyon. Ang puso ko lang ang makakapag-utos sa akin. Naniniwala ako. Ngayon ito ay para sa'yo. Hindi ko talaga balak mag-propose, kaya panggit ng daliri ang binili ko. Masyado akong nagmamadali. Natakot ako na baka iba ang pipiliin mo, pero sakto naman ang sukat. Sa wakas, tama ang napili ko. CJ, Hindi ako nagkakamali, di ba? Ano ulit sinabi mo? sabi ko sige. Bibigyan kita ng label. Hi. Hindi pa ako tapos magsalita. Dahil may record ka, nasa probationary period ka ngayon. 3 buwan, titingnan natin ang performance mo. Saka ko desisyonan kung regular ka na. Bakit may probationary period pa? 3 buwan pa. Ayaw mo. Sige, kung ayaw mo. Gusto ko. Paano ako ayaw? Shiyu, ang pagbabalik mo sa akin ay isang pangarap na lang para sa akin. Fu Jingshen, patawarin mo ang aking pagiging makasarili. Kahit 3 buwan lang. Ayokong mag-isa. Uwi na muna ako. May nakalimutan ka ba? Ano? Dapat may goodbye kiss ang boyfriend sa girlfriend pagkatapos ihatid sa bahay. Sinabi ko na sa'yo, probationary pa lang. Pero dapat meron pa rin, di ba? Aalis na ako. Good night. Yue, tapos ka na ba? Susunduin kita para mag-lunch. Huwag na, kumain na ako. Ikaw na lang. Gusto ko rin ang luto mo, Yuyu. Dadalhan kita. Sige, hintayin kita sa office. Nasa baba na ako. Elif Kiao, may kailangan ka ba? Nagdadala ka na naman ng pagkain para kay Jingshen. Talagang hindi mo matanggal-tanggal, parang malakit. Kunin mo na yung kalat mo at umalis ka na. Hindi kakainin ni Jingshen ang luto mo. Kakainin niya o hindi, sasabihin niya mismo sa akin. Huwag ka nang mag-alala, Yumif Kiao. Shiyu, huwag kang magmalaki.
Hindi ka magugustuhan ni Yingshen. Hindi papayagan ng pamilya Fu ang babaeng katulad mo. Ano pang hinihintay ninyo? Ituloy ninyo. Ang babaeng itong may masamang hangarin. Kanino ba tayo dapat sumunod? Sinasabi lang si MS Kiao ang magiging MRS Fu. Kapag kinainisan natin siya, wala tayong magandang kahihinatnan. Pasensya na, miss. Umalis ka na. Shiyu, makinig ka sa akin. Ang packaging Mrs. Fu. Ay para lang sa akin. Sino nagsabi? Sa tingin ko, ang posisyon ng A-Review ay para lang kay Shiyu. Okay ka lang. Sino ang nag-utos sa inyo na galawin siya? Boss Fu, sumusunod lang kami sa utos. Sinabi ni MS Kiao, hindi kami makakatanggi. Kailan naging sakop ng pamilya Kiao? Ang pamilya Fu. Kapag may susunod pa, pumunta na kayo sa EC para kunin ang separation pie. Opo. Kuya Jingshen, para sa ikabubuti mo lang ito. Ang Shiyu na ito ay may masamang balak. Kung mananatili siya sa tabi mo, magdudulot lang ito ng problema sa huli. Huwag ka nang mabulag sa kanya. Paano napunta sa iyo ang singsing na ito? Nakita kitang umalis sa restaurant noon. Palagi rin pala si Yu sa restaurant noong araw na yon. Hiao Xianyu. Noong araw na yon, sinadya mong lumapit sa akin sa ilalim ng pagbibigay ng regalo. Pero ang totoo, gusto mong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Yu. Ang galing mo talaga. May pagtingin din pala sa akin si Shiyu. Fu Jingshen, ano ba ang nangyayari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Bigla-bigla na lang tumataas ang pagtingin mo. Mukhang ang babala ko sa iyo noong nakaraan. Isang salita man ay hindi mo naintindihan. Kung ganito lang din, mas klaro na ang sasabihin ko sa iyo. Kahit ano pa ang sabihin ng iba. Simula ngayon, nais kong tandaan ng lahat. Si Shiyu ang aking kasintahan at sa hinaharap ang aking asawa. Ang may bahay ng pamilya Fu ang ina ng aking mga anak. At ang tanging minamahal ko sa buhay ko. Kuya Jingshen, ang pamilya Fu ay hindi papayag na pakasalan mo ang isang babaeng tulad niya. Tanging ang pamilya Kiao, tanging ako lang ang karapat-dapat sa iyo. Kailan ka naging may karapatan na magsalita para sa pamilya Fu? Ang aking kasintahan, wala kang karapatang husgahan. Ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Ipapaalam ko sa pamilya Kiao. Mag-ingat ka na lang. Kain ka na, kinain ko na ang akin. Ako. Nabighani ako sa kagandahan mo. Si Fu Jingshen ay isang lalaking sirena. Masarap ba? Ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko. Siyempre naman, 3 taon akong nagpraktis ng pagluluto. Paumanhin, Shiyu. Noong unang beses mong nagluto para sa akin 3 taon na ang nakalilipas. Dahil sa paso sa iyong kamay. Sinadya kong sabihin ang mga salitang iyon para magalit ka. Sa nakaraang 3 taon, hindi kita pinansin. Ikaw ay patuloy na nagbibigay para sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, magiging tapat na tayo sa isa't isa at hindi na magkukubli ng anuman. Dahil ba sa pagluluto para sa akin siya nasugatan? Hindi mo na kailangang bumalik pa, hindi ako sanay sa pagkain niluto ng iba. Dahil pala noon, nag-aalala lang siya sa akin. Kaya niya sinabi ang mga iyon. Paano kaya ang tungkol sa litrato? Dapat ko bang tanungin siya? Fu Jingshen, may isang bagay na matagal ko nang gustong itanong sa iyo. Ano ang sasabihin mo? Tungkol sa pera mo. Esensya na, hindi ko inakala na nandito rin si Mishi. Ano ang problema? May nangyari sa lumang bahay ni Boss Fu. Naayos na ang lahat. Sa huli, naghiwalay din. Fu Jingshen. Huwag ka nang uminom. Kung ganyan ang sinabi ng asawa ko, susunod ako. Kung ganoon ako kasunod-sunurin. Ano ang premyo ko? Ang mga magulang ko ay nagpakasal dahil sa pamilya para sa kapakanan. Mula bata ako, palagi silang nag-aaway at ang tatay ko ay may ibang babae. Paminsan-minsan, may mga babae na darating. Gusto nilang pumasok sa bahay at sa huli para sa ibang babae. Nagdesisyon siyang maghiwalay. Kaya, ang pagtrato mo sa akin noon. Dahil ba akala mo katulad ako ng iba? Sa una, ganoon ang akala ko. Pero nalaman kong pareho pero iba.
Alam kong may layunin ka sa paglapit sa akin. Pero ang paraan mo ay luma. Ang iba ay gumagamit ng matatamis na salita para manloko. Ikaw lang. Parang totoong puso ang ipinapalit mo. Kaya natakot ako. Natakot. Natakot ako sa bagay na gusto mong ipagpalit sa totoong puso. Na hindi ko kayang ibigay. Natakot din ako. Na baka katulad ka ng sinasabi ni Nakiaoxianyo. Na para sa posisyon bilang en refu. Pero bakit ka bumalik para hanapin ako? Aminado ako na sa pag-ibig. Takot at mahina ako. Pero kung para sa mawala ka, walang kwenta ang lahat. Alam kong may tinatago ka sa akin. Pero sinabi ko na. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko kung meron ako. Kung wala, kukunin ko para sa'yo. Yuyu. Ang pamilya Fu ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. At hindi rin ako kasing lakas ng iniisip mo. Ang ganitong ako sa harap mo, palaging nahihiya. Nasayang ko na ang 3 taon. Ayokong masayang pa ang mas maraming panahon. Ito ba ay pag-propose mo? Bago ko malaman ang nararamdaman mo. Ayoko bigyan ka ng masyadong pressure. Gusto ko lang malaman mo. Sobrang mahal na mahal talaga kita. Ang ganda ng ate. Pero parang ang familiar ng itsura. Hello, ikaw ba si Sheriwa? Sie Miss Sher? Opo, ano po ang kailangan ninyo? Gusto ko po sanang humanap ng art teacher para sa anak ko. Nakita ko na po ang mga gawa ninyo, kaya gusto kong puntahan kayo. Para malaman kung interesado kayo. Ganun po, ano po ang tawag sa inyo? Tawagin na lang po ninyo akong Yingyan. Miss Jing, ganito po kasi wala po akong experience. Sa pagtuturo ng bata at saka. Medyo busy po ang art studio ko, kaya pasensya na po. Okay lang po, Miss Sher. Tiwalang-tiwala po ako sa inyo, kahit anong paraan ng pagtuturo nyo. 2 oras lang po kada linggo, sa bayad naman po. Kayo po ang bahala. Ito po, gawa ito ng anak ko. Lahat po ito gawa ng anak ninyo. Opo, mahilig po siyang mag-drawing at gusto po niya kayo. Kaya sana po ay pag-isipan ninyo pa. Kung talagang 3 buwan na lang ang natitira sa akin. Mas maganda na may maiwan akong magagamit. CJ. Miss Jing. Subukan ko po. Ayos. Magiging masaya ang partnership natin. Alis na po muna ako. Sasamahan ko po kayo. Sige po, ingat po kayo. Bakit ka nandito? Sinabi ko na sa inyo. Huwag niyong gabalain si Shiu. Huwag kang mag-alala, curious lang ako. Pero maganda ang taste mo, maganda si Miss Shi. Para mas mabilis siyang maging comfortable sa pamilya Fu, at gusto ni Pingan ang mga drawing niya. Na-hire ko na siya bilang art teacher ng pamangkin mo. Buti na lang nagustuhan mo. Pero tulungan mo ako sa nanay mo. Siyempre naman, walang problema. Magkakilala ba sila? Hirang makita si Fusion. Nang ganyang ngiti, mukhang importante sa kanya si Miss Jing. Mahalaga siguro siya. Baka si Miss Jing ang nasa litrato. Kaya pala pamilyar si Miss Jing. Kaya pala si Fu Jingshen. Itinatago ang kanyang larawan pero hindi siya hinahanap. Anong nangyari kay Yuyu? Wala lang. Nga pala, birthday ng nanay ko sa weekend, gusto kitang isama. Pwede ba? Kaunti na lang ang natitirang oras ko. Panahon na para tapusin ang lahat sa kanya. Sasama ako sa'yo. Ayos. Kain tayo. Bitawan mo ako. Ano nang ginagawa mo? Tara, dadalhin kita kumain ng masarap. Kuya Yancy, pasensya na sa abala. Pinapunta pa kita. Okay lang. Sakto,
Kailangan din kitang kausapin tungkol sa treatment mo. Pagkatapos ng huling check-up, kahit normal ang mga test results mo. Patuloy pa rin kumakalat ang cancer cells sa utak mo. Kung walang aberya, 1 buwan na lang ang natitira. Paano kung may iba na akong nararamdaman? Tulad ng pagsusuka ng dugo. Nagsusuka ka ng dugo? Kailan yun? Kailan nangyari? Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Shiyue, Pekingan Montag ako. Sa kalagayan mo ngayon, kailangan mong mahospital. Hindi ako nagbibiro, sumama ka sa akin. Hoy, Kuya Yancy, umupo ka muna, huwag kang magpanik. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko, kaya kita pinatawag. Gusto ko lang humingi ng gamot na pampagaan ng nararamdaman. Kahit papaano sa huling buwan ko. Mabuhay ng normal. Bakit mo ba ginagawa ito? Kung magpapagamot ka, Baka madagdagan pa ang buhay mo ng 1 o 2 buwan. Kasi sa huling panahon na ito, may gusto akong gawin. At may taong gusto kong samahan. hindi ako yun, di ba? Sige. Naiintindihan ka o. Si Fu Yingshen yun, di ba? Pasensya na, Kuya Yancy. Ang pagmamahal ko sa'yo. Wala kang kinalaman dyan, ang 3 taon mo, 3 taon ko rin. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Pero ingatan mo ang sarili mo. May taong hindi mo kayang bitawan at ako na may malapit ng pumanaw. Siguro, mas maaga tayong maghiwalay. Ang pinakamabuting desisyon para sa atin. Host, ang affection level ay umabot na sa 70%. Isa 0% na lang ang kulang. Malaki pa rin ang sansa nating magtagumpay. Habang lumalapit ang araw ng kamatayan, lalong humihina ang proteksyong maibibigay mo. Kaya nga ako nagdugo noon. At nakita ko na ang taong iyon. Napakabuti niyang tao. Kaya naman hindi makalimutan ni Fu Jingshen siya. Pero ang tadhana nila at ang tadhana namin, laging may kulang. Kaya mas maagang maghiwalay ay mas mabuti para sa atin. Hoy, Gurushi, ako ang tatay ni Pingan. Ang asawa ni Jingyan. Ginoong Lu, kumusta po? May kailangan po ba kayo? Ganito po, yung ginuhit ni Pingan noong nakaraan, ay regalo niya sa kanyang lola para sa kaawan nito. Pero naiwan niya sa art studio. Maaari po ba akong pumunta doon pa kunin? Walang problema. Pero wala ako sa art studio ngayon, diretso na lang po kayo doon. Alam ni Pingan ang password ng pinto. Salamat po, Gurushi. Ito yung estudyante na kinuha ko noong nakaraan, naiwan ang kanyang drawing sa studio. Ngunit kung ano ang pagkakataon na ang kanyang lola at ya. Sa iisang araw, Ito ay isang pagkakataon. Pumunta tayo sa loob. Bakit hindi pa umuwi si Yingshen? Sabi dadalhin ang girlfriend, palaging nagbabago, ngayon baka. Hindi na naman sumipo. Tita, sobra ka naman. Baka may nangyari lang sa daan, na antala. bakit nandito si Miss Jing? Nanay, ate, ito si Yuyu, girlfriend ko, Yuyu. Ito ang nanay ko, ito ang pinsan kong babae. Pinsan, Kamusta na naman tayong nakita ulit, Miss Xia? Ako si Fu Yingqian. Yan, nakita na kayo? Oo. Si Miss Xia ang art teacher ni Pingan. Noong pumunta ako sa art studio para kay Miss Shi, Nakita ako ni Yingshen. akala niya naghahanap ako ng gulo, noon ba kayo? Hindi nakita ang itsura niya. Akala ng iba kakainin ko ang girlfriend niya. kaya pala pamilyar ang itsura niya noon. Ah, pinsan pala kayo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Eh hindi mo naman tinanong. Akala ko kasi, Ano ang akala mo? hindi si Miss Jing. May iba pa siguro. May nakapagitan pa rin sa atin. It said, wala naman. Miss Xia. Unang pagkikita pa lang natin, wala akong maibigay na maganda, itong bracelet. Sana hindi mo ito ituring na mababa. Mukhang gusto ka talaga ni tita, Miss Shi. Yung pamanang alahas, ibinigay na sayo. Sobrang mahal nito, hindi ko ito matatanggap.
Kung hindi mo tatanggapin, ibig sabihin ayaw mo. Bigay ni mama, tanggapin mo na. Isang alahas lang naman. Una, yaya. Ete, gusto talaga kita, ituring mo na lang. Bilang pabor sa birthday girl. Si Shiyu na ito, hindi karapat-dapat sa pamilya Fu. Xiaoxianyu, binalaan na kita. Huwag ka nang babalik sa amin. Kuya Yingshen, naloko ka. Nang babaeng ito, wala siyang. Kasing dalisay ng iniisip mo, habang kinukulit ka. May iba siyang lalaking kinakausap. Hindi ka niya mehel. Hindi na sayang ang malaking halaga para sa mga larawang ito. Shayue. Ngayon, paano ka magdadahilan? Ano ba talaga ang nangyari? Yuyue, nakikinig ako sa paliwanag mo. Tita, malinis ang relasyon ko kay Kuya Yancy. Walang anumang itinatago. Bakit mo siya madalas makita? Ano ba talaga ang dahilan? Hindi dapat malaman ng sinuman ang sakit ko. Lalo na, Hindi ka makapagsalita, may tinatago ka talaga. Tama na. Naniniwala ako kay Shiyu, hindi niya kailangang magpaliwanag sa akin. Kung may gusto siyang sabihin, sasabihin niya. Kung hindi, okay lang. Xiaoxianyu, hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Kuya Yingshen, naluloko ka na. Nang babaeng ito, magkasama tayo mula pagkabata. Ako ang dapat mong mahalin. Tayo ang bagay sa isa't isa. Dahil sa kuya mo, sasabihin ko pa ito sa'yo. Walang dapat o bagay sa pag-ibig. Kung iisipin mo ang lahat ng yan, hindi na yan pag-ibig. Yue, okay na. Naniniwala ako sa'yo. pasensya na Fu Jingshen ngayon. Ang pinakamagandang pagkakataon. Fu Jingshen. Kung hindi, wag na lang natin ituloy. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit huwag na lang? Ang ibig kong sabihin, hindi tayo bagay. Tapos na ang probationary period mo. Tita, pasensya na po, itong bracelet. Ibigay niyo na lang po sa mas karapat-dapat. Paumanhin po, nasira ko ang inyong kaarawan. Shiyu. Ikaw. Bakit ka nakatulala? Habulin Montag. Ano man ang problema? Kahit man lang ayusin niyo muna. Shiyu. May nagawa ba akong mali? Pasensya na Jingshen. Sa kalagayan ko ngayon, hindi kita masasamahan ng matagal. Nagsawa lang ako, akala mo ba talagang gusto kita? Yung mga nagkakalit ako sa inyo. Nakita mo rin, ginawa ko lang yon para maghiganti. Sa 3 taon mong pagiging malamig sa akin, naglalaro lang ako. Pero ngayon, wala na akong gana. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo ngayon. Shiyu. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Pwede natin sabay na ayusin to. Sino bang tayo, Fu Jingshen? Ako. Hindi kailanman. Nagmahal sa'yo. Shiyu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Bawiin mo ang sinabi mo. Para bang hindi nangyari. Fu Jingshen. Pasensya na. Wala na akong oras. Yung nangyari kanina, sinabi sa akin ni Jinyan. Naniniwala ako na may dahilan si Miss Shi. Ito para sa'yo. Ito ang nakita ko sa art studio ni Miss Shi. Hindi man maganda na kumuha ng gamit ng iba. Pero sa tingin ko, Kailangan mong makita ito. Pasensya na, narito lang ako para mag-auction ng mga obra at hindi ako nagpipinta ng tao. alam nating lahat, si MS Shiyu ay hindi nagpipinta ng mga lawan ng tao. Ito talaga ang drawing ni Shiyu pero sinabi niya na hindi siya nagdo-drawing ng mga portrait. Sa loob ng 3 taon, ako ang laging niyang dinodrawing. So, may pagmamahal pala siya sa akin. Shiyu, sinabi mo pa na hindi mo ako minahal. Talagang sinungaling ka. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Shiyu. Naalala ko, dati nandito lang to, bakit hindi ko mahanap? Baka nanakaw. Miss Sher,
Sino to? Kuya Lee, may kailangan ka ba? Mr. Ikaw talaga. Itong mga nakaraang araw. Hinihintay kita. Hinihintay mo ako. Naiwan mo yung wallet mo sa studio. Buti na lang nahuli ko. Kahit walang IE sa loob. Agad kong nakilala na sa to. Hindi ba ito yung wallet ni Fujing Shen? Nakita ko sa loob yung litrato. Medyo malabo nga lang. Pero matalas ang mata ko. Agad kong nakilala na ikaw yon. MS. Shi Litrato MO2. DIBA? Akin yan. Salamat, Kuya Lee. Ito yung 3 taon na ang nakalipas, noong nasa ospital ako. Noong mga panahong yon, kakakuha ko lang ng system task. Pero si Fujing Shen, bakit may ganitong litrato? Baka siya yung tao noon. Salamat, system, pero ngayon may mas importanteng bagay ako. Talaga. Siya kaya. Siya. Talagang siya, hindi ako nagkakamali. Lahat ng suit niya, may unique na label, siya talaga. Siya. Siya yung tao na ng 3 taon na ang nakalipas, nakalimutan ko lang. Wala akong alam. Kailangan kong hanapin siya. Kailangan kong hanapin siya. Huwag kang gagalaw, pupuntahan kita. Ikaw, Ako. Shiyu, ang sikat na pintor. Nagdodrawing ka ng litrato ko ng palihim, di ba dapat? Bigyan mo ako ng paliwanag bilang involved party. bakit nasa kanya yung drawing? Nagdodrawing lang ako ng basta-basta. Pero bakit ko naririnig? Na si Eshai, ang pintor, ay hindi kailanman nagpipinta ng mga larawan ng tao. Pero kinuhanan mo ako ng patago at itinatago mo ang litrato ko sa pitaka mo. Sa loob ng 3 taon at hindi pa kita hinahanapan. Ng paliwanag. Ang pagmamahal ko sa'yo, hindi ko ito kailanman itinago. Tulad ng nakikita mo, matagal na kitang gustong-gusto. Mas matagal pa kaysa sa pagkakakilala mo sa akin, pero Shiyu. Mahal mo ako. Bakit ayaw mong aminin? Mula nang unang makilala kita, labis kitang naakit. Pero noong mga panahong iyon, hindi ko alam na iyon ang tinatawag na love at first sight. Nang malaman ko, umalis ka na. Ayokong mawala ka muli. Sabi mo hindi mo ako minahal, pero ang mga dibuhong ito ay patunay ng pagmamahal mo sa akin, Shiyu. Ano ba talaga ang nangyari? Na hindi natin kayang harapin ng magkasama. Shiyu, bakit ka umuubo ng dugo? Dadalhin kita sa ospital. Fujing Shen. Kaunti na lang ang oras ko. Hindi pwede. Ayokong maniwala na niloloko mo na naman ako. Makinig ka sa akin. Sa totoo lang, noong una kitang nilapitan, may iba akong motibo. Pero, noong unang makita kita, totoo ang pagkagusto ko sa'yo. Tigilan mo na, dadalhin kita sa ospital. Makakahanap ako ng pinakamahusay na doktor, may paraan pa. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Yung love at first sight. Hindi kita niloloko. Pasensya na, Fujing Shen. Dapat sana ay tahimik na lang akong aalis. Hindi ko akalain na masasaktan ka ulit. Totoo ang totoo. Pagmamahal ko sa'yo.
Hindi ka pwedeng pumasok, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Ano ba ang ginawa ko sa 3 taong ito? Nasaan si Shiyu? Gusto ko siyang makita. Matagumpay ang operasyon. Binabati kita, sa huling sandali, umabot sa 100% ang affection level. Binabati kita as successful na pakangkaya. Salamat, system. May ibang dapat mong pasalamatan. Okay, tapos na ang misyon. Alis na rin ako. Ang susunod na kabanata, kayo na ang bahala. Shirue, Pollum. Yue, gising ka na. Kamusta ka? Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng inumin? Ang dami mong tanong, paano ko sasagutin lahat yan? Pasensya na, masyado lang akong natuwa. Sabi ni Guliansi, matagumpay ang operasyon mo at magigising ka na. Ako, natatakot lang ako, baka hindi ka na magising. Eto na, gising na ako. Huwag kang mag-alala. Okay lang. So, may sistema ng pagsuyo na lumapit sa'yo. Na nagsabing kung susundin mo lang ako, gagaling ka. Yuyu, hindi ka pa ba gumagaling? O baka hindi pa nawawala ang bisa ng anesthesia? Siyempre totoo yun. Sige, totoo. Hindi yon ang mahalaga, ang importante ay hindi kita nawala. May ibang dapat mong pasalamatan. Fu Jingshen. Noong unang beses mo akong nakita, ano ang iniisip mo? Halikan mo muna ako, sasabihin ko sa'yo. Sasabihin mo ba o hindi? Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Sige, sasabihin ko. Noong unang beses kitang makita, nakaupo ka roon, mahina ngunit matatag. Naisip ko, sana ay pagpalain ng langit ang babaeng ito. Sana ay magkaroon siya ng magandang kinabukasan. At kung ako ay kasama sa kinabukasan na yon, mas mainam. Kaya pala ako nabuhay muli dahil sa dasal mo. Fu Jingshen, mahal kita. Shiyu, mahal din kita.